Tapos masira ang kanilang mga water pipeline. Poste ng kuryente. Mamibilis ang bayan ko, dito ako isinilang. Saksi ako sa ganda at yaman nito sa kalikasan. Mga bundok at mga dagat dito sumisigaw. Kalikasan na nagmula sa Diyos, mapamigay at agaw. Mga tao dito pusi, pagkat kapan natin pinarangalan ng bawat kwento, pamanatiling bantayog sa ating bayan. Laro ng mga bata at ating mga matatanda, pusong puno ng pagmamahal, walang sawang nagpapasalamat. Mariveles ang bayan ko, dito ako isinilang. Pamahal na nagbigay ng ligaya at yaman. Mariveles ang bayan ko, dito tayo'y magkakasama. Hindi ko malilimutan kahit saan ako magpunta. Pero may isang bagay na nagpapatawa sa akin ngayon. Mga politiko gahaman, di alam ang tamang daan. Bayang mahal sinira nila, di man lang inisip. Hinayaan nila parang isang istorya lang sa panaginip. Magkaisa tayo, itaguyod ang bayan magkasama. Pagmamahal sa Mariveles, ipaglaban natin sa nol. Mga problema malulutas kung tayo'y magkaisa. Nagdurugo man ng puso, patuloy tayong lalaban. Mariveles ang bayan ko, dito ako isinilang. Pamahal na nagbigay ng ligaya at yaman. Mariveles ang bayan ko, dito tayo'y magkakasama. Hindi ko malilimutan kahit saan ako magpunta. Pero may isang bagay na nagpapatawa sa akin ngayon. Mga politiko gahaman, di alam ang tamang daan. Bayang mahal sinira nila, di man lang inisip. Hinayaan na lang parang isang istorya lang sa panaginip. Mariveles ang bayan ko, dito ako isinilang. Pamahal na nagbigay ng ligaya at yaman. Mariveles ang bayan ko, dito tayo'y magkakasama. Hindi ko malilimutan kahit saan ako magpunta. Yan, magandang hapon sa inyo lahat mga ka-MUG. At welcome sa panibago nating video reaction. At syempre sa mga taga-Bataan, shoutout sa inyo lahat. Syempre shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan dyan sa Orion, kay Mayor Palumanya, kay Congressman Agkawili, Ernesto Agkawili, siya yung kalaban ni Gila. Taga Murong po siya. At syempre kay Jonah Santos at sa kanyang mama na si Governor Beth Santos, Siya po yung tatakbong governor dito sa ating probinsya na kalaban ni Joet, So, yun. Vote wisely, Doon tayo sa tamang tao para hindi tayo masaktan. So, ito na nga guys, pag-usapan nga natin to. Pangalawang beses na tong na-raid, Epekto ba to ng AFAB law? Kasi free report Alam ko 'di ba, pagpasok ng produkto, parang 'di ba? Parang nagiging legal yung mga illegal. Parang 'yun ang nangyayari. 'Di ba? Kaya alam niyo sa totoo lang alam niyo ba yung pumutok dati na smuggling ng mga luxury cars, ayan, na inilalagay nila sa isang container na punong-puno ng ukay-ukay. Tapos pero yung totoo, yung laman nun mga sasakyan, kotse. Ang balita nga,
Ang balita nga noon, sabi lang naman, no? Parang alam daw ito ng mga Garcia. Itong mga smuggling ng kotse. Pero ngayon, wala naman na siya. Hindi ko wala na akong balita. At yun nga binabagsak yung mga kotse na yan, yung mga jet ski, yung mga lancha, no? Yung mga speedboat dyan sa may isang factory dyan sa loob. At ni-raid nga po ito. At nalink nga dito yung pangalan ng mga Garcia. Well, hindi natin alam kung totoo yan, pero may ni-raid nga eh. No, may ni-raid. So yan, nagiging bagsakan ng smuggling ang Mariveles. Eto na nga. 45 million, halagang 45 million ng diesel, tawag dito, smuggled, large scale smuggling to eh. No, apektado dito ang ekonomiya ng Pilipinas kung large scale ito. Unang-una, 45 million ang halaga nito. Di ba? May nauna pa dyan. No, may nauna pa dyan, guys. So, ano ba to? Ano ba to? Yung parang tuloy naghihinala ako, no? Parang naghihinala ako doon sa mga barkong lumubog na may mga lamang langis. Baka may smuggled din yung mga yun, hindi lang pumutok, no? So ang tanong dito, wala bang alam ang mga Garcia dito? Kasi large scale to eh, imposible. Parang na-imposiblihan ako na walang alam ang mga Garcia sa mga ganitong large scale smuggling. Diba? Si Mayor AJ, wala ka bang alam dito? Large scale to eh. Di ba pangalawa na ito? Mamaya papakita natin yung unang raid. No? Ang tanong ko rin dito, ano na nangyari doon sa unang raid? Kumusta na po NBI? Yung investigasyon nyo doon sa unang raid na ginawa ninyo dito sa Mariveles, Bataan. Ano po? Panoorin itong balita. Just lang natin, no? Sinalakay ng mga operatiba ng NBI Criminal Investigation Division ang motor tanker ng MV Efrain na nakadaong sa pantalan sa Mariveles, Bataan nitong Biyernes. Naaktuhan pa ng mga otoridad ang mga tripulante ng MV Efrain na iligal na nagsasali ng diesel sa isang tanker truck. 11 truck din ang naabutan nila. Di ba harap-harapan yan, no? Wala kayong alam dito? Congressman Abit Garcia, Governor Joet Garcia, Congresswoman Gila Garcia, wala kayong alam dito? Wala kayong alam? Ginagawa ng pugad ng mga illegal itong Mariveles. Di ba, marami pang balita, dami rin drugs eh. Diba? Pero parang bulag-bulagan kayo dito. Ano ba? Nagtatanong lang naman. Diba? Bulag-bulagan ba kayo dito? AJ Concepcion, wala kang alam? Mayor ka, wala kang alam? Sa mga ganitong nangyayari sa bayan natin? Pangalawa na to, Mayor AJ. Imposible na wala kang alam, ha? Well, opinion ko lang ito. Pero kung mayor ako, baka, Mariusep naman, hindi naman tayo pinanganak kahapon. Huwag tayo magtanga-tangahan. Diba? So anong sa inyo dito? Sasabihin mo, sakop naman ang AFAB yan eh. My goodness. Mayor AJ. Anong meron? Bakit meron dito? Pangalawang beses na to. Nakakahiya na yung bayan natin. Ipagmamalaki mo, number one. Diba? May award ka pang nalalaman. Pero ito hindi mo alam. Ha, Mayor AJ? Napaka-imposible naman. Talaga, wala kang alam dito? Tatanong lang. Ano? Hindi kasi sila nagpapa-interview eh. Tuloy natin. Ilang nakahilera sa pantalan na kukuha ng mga illegal na krudo. Kinuha lang akong penalty, hindi ko alam kung paano ang sitwasyon. Sumama ka lang. Sumama lang po ako. Yung mga truck na Nakita niyo, mga tripulante lang nahuli. Yung kapitan nahuli. Of course, siyempre, hindi naman nasama siguro may-ari dyan. No? So, sino? Ang tanong dito, sino? Sinong
amo nitong mga ito? Chinese ba? Pilipino ba? Lilipatan nila for the delivery sa nearby provinces and Metro Manila, hindi din nila alam kung sino yung kumukuha na truck. Kaya ang mangyayari niyan, they are in possession, sila mananagot. Nasa kote ang 8 Pinoy na lula ng barko. Dig deeper, Mr. NBI. Di ba? Mag-imbestiga pa kayo. Ang tanong nga namin dito ngayon ano na nangyari doon sa unang raid nyo na mas malaki pa dyan? Di ba? Saan ho ba to? Sa Alas Asin ba to? Alas Asin din ho ba ito, mga kababayan? Sa mga nakakaalam, paki-comment naman. No? Shoutout pala kay Consel Gabiola, no? Tsaka kay Engineer Archie Rosales. Shoutout po sa inyo lahat. No? Diyan sa taga-Sisiman. Kaya Tony Mike Operario, shoutout. Kahit di ka nagpapa-shoutout. O, tuloy. Bilang na kapitan nito at ang 7 driver na mga nag-aabang na truck. Giit ng kapitan ng hinarang na motor tanker na ito at ng mga kasama niyang tripulante, hindi nila kakilala ang may-ari ng naturang barko. Pero ayon sa kanila, galing umano ang mga naipuslit na krudo mula sa isang malaking Chinese vessel. Base sa investigasyon, galing ang mga ipinuslit na krudo sa Kita mo yan, truck yan, pucha. Anong isilbi ng MBDA ninyo? Ito tanong lang ha. Meron kasing nagbulong sa akin, guys ha, na itong MBDA daw, sila talaga yung nag-guide sa mga smuggling para daw hindi mahuli. Totoo ba? Totoo ba yon? Yung MBDA na yan? Di ba, ano bang trabaho ng MBDA? Yung sa kalsada lang ba kayo? Nanguhuli lang kayo? Ang tawag ito? Pag may aksidente, yan lang ba trabaho ninyo? Ano ba talaga trabaho ng MBDA na yan? Sa traffic lang ba yan? O may mandato kayo manghuli ng mga ganito, mangharang? Kasi balita ako lang naman ha. Nagtatanong lang ako kung totoo na ang MBDA daw ba ginagamit lang para yung mga smuggling na manggagaling sa Maribeles ay hindi hulihin at ginaguide nitong mga MBDA. Totoo ba yon? Tanong lang. Totoo ba? Tuloy. sa Bataan. Yung barko na pinagkunan nila ay times 3 nito ang kapasidad. Kaya nga agad nakikipagtulungan kami sa Coast Guard para mahabol kung sakali nandun pa yung barko. Napag-alaman naman ng Paano niyo papaliwanag to, mga Garcia? Congressman Abet, Governor Abet, Congressman Gila. Paano niyo papaliwanag to? Ikaw Congressman Gila. Hawak mo Maribeles, 3rd District. Paano papaliwanag to? Wala kang alam? My goodness. Huwag tayong tangatangahan. Huwag niyong... Di ba? Gusto ko magmura Nahiya lang ako Natuloy. NBI na walang lisensya bilang kapitan ang isa sa mga naaresto. Bago lang ako dito. Ano lang ako, 4 na araw pa lang. Aabot sa 800,000 litro ng diesel ang nakumpiska na nagkakahalaga ng 45 milyong piso. Agad na pinasuri ang mga krudo na ayon sa NBI ay hindi ligtas kung may lalabas sa merkado. Una, hindi natin alam yung grade, kung ano ba, tama ba yung diesel na yun. Tapos pangalawa, hindi nagbabayad ng tax. Grabe ang lugi ng ating pamahalaan. Di ba may risk na? May risk na yan kasi sa mga sasakyan ninyo. No? Tapos, yung tax, yun na malupit dyan. Kasi napakalaki ng tax nitong krudo kung ito ay legal. No? Kaya, malaking epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Kaya lalo tayong naghihirap Ngayon, yung mga namumuno dito sa Bataan, ano na? Wala kayong alam? Wala kayong alam dito? Large scale to, truck. Yung patulo, medyo mahirap ang hulihin yan Di ba yung patulo, sinasalubong sa gitna ng dagat yan? Yun ang alam ko dun Parang basnig ang gamit nilang bangka. Tapos, manggagaling sa barko, sasalina ng crudo or gasoline yung tangke dun sa bangka. Tama yun yung patulo, di ba? Iba naman, kinukuha lang din sa mga tanker. Medyo mahirap mahuli yun. Mahirap ma-determine. Pero ito, large scale to, truck ito. Di ba? Tanga ka nan talaga pag hindi mo nalaman to
sasampahan ng mareklamong paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion do mga suspect. Nakikipag-ugnayan na rin ng NBI sa Department of Energy para sa paglagak ng mga na-recover na ebidensya. Karen de Guzman, ABS-CBN News. O ayan ha. Ito, ngayon lang to nahuli. Kahapon yata to, kasi kahapon ko to nakita sa FB, tas may mga nag-send sa akin ito eh. May mga nag-send sa akin ito. No? Tapos, pero kahapon nasa biyahe ako, napanood ko itong video na to. So ito na naman, bago na naman sabi ko. So ito, panoorin natin yung luma. Yung last year lang to. Wala pa isang taon to itong naunang raid. Tingnan nyo ha. Mas malaki to. Guys, ito ang tanong ko sa NBI. Nasaan na? Ano nangyari sa kaso na to? Sino po mga involved dito? Wala naman kasi kaming balita, sa NBI. Oh. Si IDG, ano nangyari sa kaso na to? Ito po yan. Alas-asin Oh, sa alas-asin. Yung kahapon ba, alas-asin din? Guys, yung mga nakakaalam dyan. Sa tatlo nating viewers. Alam nyo ba? Ngayon, sa iba't ibang bahagi ng bansa, ito dinidistribute. 148 million. Last year lang to, guys, ha? Mga ka-MUG, mga ka-BTP. Last year lang ito. Napakalaking epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Napakalaking, smuggling nito. Dito sa Mariveles, ha? Tapos kahapon sa Mariveles ulit. Nakakahiya na yung bayan natin. Diba? Pasokan na ng mga smuggling ang Mariveles. Pumuputok na. Tapos walang alam yung mga namumuno dito. Mayor AJ, wala kang alam. Gila Garcia, wala kang alam. Joet Garcia, wala kang alam. Nakakahiya na yung probinsya natin. Pinagyayabang nyo pa yung probinsya natin. Pero tampulan, puntahan ng mga smuggler. Naniniwala, parang gusto ko na maniwala na yung AFAB, kaya nyo ginawa itong AFAB para makapasok ang mga smuggling. Kaya nyo ginawang AFAB itong EPSA para makapasok itong mga smuggling na ganito. Kasi yan naman yung pumutok noon eh. Kaya nyo ginagawang AFAB to? Totoo ba? Parang gusto ko nang maniwala. Di ba? Na ginawang AFAB nitong mga Garcia, itong Bataan, buong Bataan, para makapasok ang mga smuggling. Totoo ba? Nagtatanong lang po ako. Mga kababayan, nakakahiya na po itong probinsya natin, particular dito sa Mariveles. Puro dito nahuhuli itong mga smuggling na ito. At talamak pa din daw ang drugs dito. Mga pulis, Provincial Director ng Pulis, PNP, wala kang alam? Yung COP ng pulis dito, wala kang alam? Wala kayong alam? Bakit NBI pa yung nag-raid? Dapat na kayo na nagre-raid dito eh. Yung mga pulis natin dito eh. Di ba? Bakit parang wala kayong alam? Large scale po ito, large scale. Pangalawang beses na. Ito yung nauna, 148 million ang halaga nung naunang raid last year. Pero mga wala kayong alam, mga inutil ba kayo? Ha? Mga inutil kayo? Diba? My goodness. Maawa kayo sa bayan natin. Maawa kayo sa probinsya natin. Boto pa. Boto pa na mahilig magbigay sa ng ayuda. Iboto nyo pa yung mga mahilig magbigay ng ayuda dahil ito ang nangyayari sa atin. Nakakahiya. Diba? Nakakahiya yung bayan natin, particular to Mariveles. Imbestigahan natin din kung sino yung may-ari ng Itong property. tanong, kumusta na po yung investigasyon? Kasi last year pa po ito. Wala po bang update? Dito sa mga nag-raid na to. NBI, Anti-Organized Transnational Crimes Division. Kumusta na po yung investigasyon ninyo? Sino po ba yung mga involved dito? Sana po, Sana hindi totoo na nababayaran ng NBI, Sana po hindi totoo. Siyempre,
Halos lahat naman ng ano eh. Lalo na sa bureau, 'di ba? Sa custom, Bureau of Custom, 'di ba? Kaya nga controversial yung Bureau of Custom natin eh. Dahil kaya pinakakurap na ano eh. Naging pinakakurap na ahensya. Tapos NBI, oh. Kaya may nag-comment na babayaran na yan. Nabayaran na yan. Uy! Gusto mo maoblo? Si Jonas Santos. Gusto mo maoblo? Gagi. Oh, di ba? O sana hindi totoong nabayaran kayo. No? Itong NBI. Yung kaso rin ng ano pa ba? Yung kaso ng di umano ay Pogo. Kumusta na po? Kasi ang alam namin, ang pagkakaalam ko po ay naipasa sa inyo sa NBI yung kaso na yan. Yung Pogo dyan sa may Bagak. O NBI, kumusta naman? Ano na po nangyari sa kaso? So sana totoo, no? Sana maging totoo tayo, no? Itong mga ahensya na to na nanguhuli, mga nangre-raid, sana maging totoo tayo sa trabaho natin. Ano po? Sana hindi totoo na nababayaran lang din kayo. Ano? So ano, yung mga kababayan, no, mga ka-BTP, mga MUG, ito lang naman, no? Gusto lang natin i-call out yung mga taong involved dito. No? Ayun nga, wala ba talagang alam itong mga namumuno sa Bataan? Sa mga ganitong kalalaking sindikato? Sindikato na to eh. Sindikato na yan. Diba? Sindikato na yan. Ang laking operasyon eh. Milyon-milyon ang halaga eh. Milyon-milyon ang halaga. Diba? So, yun lang no, mga ka-MUG, mga BTP, at siyempre muli. Sa mga Tagorian, no, hi po sa inyo lahat. See you po. At siyempre, yan, muli, isang magandang hapon sa inyo. At siyempre, huwag natin kalilimutan. Minsan lang tayo mabubuhay. Piliin po natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.